Kaugnay pa rin po ng sunog na sumiklab nga sa Fabella Hospital at sa ilan pang mga lumang gusali sa bansa kamakailan, makakausap po natin ang urban planner na si Architect Felino June Palafox Jr. Architect Palafox, magandang tanghali po, si Connie Season po ito. Yeah, Ms. Connie, good morning, good noon. Yeah. Opo, unang-una sa lahat, nagsunod-sunod ho kasi no, yung mga nasunog po ng mga gusali na may kalumaan na. Nandyan po yung UP, yung UE, at ngayon pong ito naman, yung Fabella Hospital. Ano ho ang implikasyon kaya nito doon sa maintenance na ginagawa kaya dito sa mga lumang gusali? Kung bakit ho madali kayang nasusunog? Yeah. Nakapagbigay na po tayo ng 145 recommendations to address the hazards bago mag-disaster. So yung mga earthquake, mga sunog na yan, dapat magkaroon ng architectural audit, structural audit, fire life safety system audit. Kasi even sa electrical, I think pag more than 25 years old yung gusali, dapat nagre-rewiring na and so on. At saka yung smoke detectors at saka mga sprinkler systems, nasa building code yan required na. It should be regularly tested. Tapos yung mga fire extinguishers in strategic areas of the building. So obviously ito po, more than 25 years na ang mga building na ito. Oo, dapat. Oo. And then, dapat may audit na. And we don't even have to go to the beyond the building code. Nasa constitution natin. Human dignity, public health, public safety, and public good. So even the constitution is being violated kasi government buildings should be the exemplars, not the exempted from our laws and regulations. Sa ganitong klase, syempre, ito po, ospital, yung dalawa naman, mga paaralan po, eskwelahan. So pagka ganyan, sino ho ba dapat ang talagang main in charge sa ganitong pagtatalaga ho, yung mga building natin ay safe pang tuluyan, ano? Nationally, ang Department of Public Works ang in charge po yan. Meron silang building department or something. And then in the locality, yung building official ng locality ang dapat nag-i-inspect niyan. Pero dapat mga ganyan facilities, they must have their building management officers and safety officers. Ganyan. Kasi like nung New Year, we were in Dubai, nasunog yung the address, very tall building, not a single casualty. Kasi preparado sila sa by design, they are prepared for the hazard before they become disasters. Nasasabi ko nga, preparing for the hazards by design is 10% cheaper than rehabilitation after the disaster. Tama naman whether yun, it's earthquake, fire, or flooding. Okay. And pagka nga yung nangyari nga yung big earthquake, yung JICA study 2004, 20,000 people will get killed because of the fire. From the earthquake, 30,000 from the earthquake, 20,000 from the fire that will happen after the earthquake. Naku, wag naman po sana. Pero ito ho ay mga, kumbaga, realidad natin ngayon. Ang sinasabi ho kasi, kapag syempre tayo ho ay nagpupunta sa mga ganyang gusali, walang budget, na nakalaan. Yung Fabella, for instance, kahit na yung mismong pasilidad na lamang, kulang-kulang sa mga kama, ano pa itong maintenance na sinasabi. Mga gaano kalaki ho ang kailangan na pag-rewire kaya para masabi na talagang mai-budget na dapat ito nung kada building? I don't have the figures right now, but I can ask our fire system, fire protection consultants on that. And dapat right now, all government buildings, kasi especially during disasters, ang takbuhan natin government buildings. Halls, hospitals, and so on. Pati nga mga brownout, mga hospitals na nilinisan namin as well in the world, dalawa yung nila, connected to a power substation para never nagpa-brown out ang hospitals. Standard yan elsewhere in the world. Architect, you've mentioned na kayo ho ay nagbigay na ng mahigit sa 100 rekomendasyon. 145 recommendations to the Office of the 145 President. recommendations po. Meron na hubang sumagot doon sa mga rekomendasyon ninyo? I think 3 na yung nagawa. Yung hazard mapping ginagawa ng Project NOAA. Yung nung dumating si Pope Francis, ginawa yung retrofitting ng Quirino Grandstand. And then 7 bridges that would collapse, nagawa na yung Ayala Bridge, pero hindi pa ginagawa yung Guadalupe Bridge. Apo. Kasi
nag-argue daw ang Public Works and MMDA kung gagawin o hindi. I see. Kaya dapat siguro yung mga nakakaalam yung 7 bridges na yan, they should warn the public na with the earthquake 7.2, 7 bridges will collapse. Architect, gabayan nyo na lang po kami, panghuli na lamang. Kung halimbawa, more than 25 years na yung gusali at hindi ho na talagang nagkakaroon ng regular maintenance, ano ba yung mga signs na pwedeng makita na talagang ito ay kailangan na, no? Talagang paglaanan ng pondo, halimbawa, bukod dun syempre sa rewarning? Yeah, I'm not an electrical engineer. I'll consult our engineers in the office na meron dapat sa kasi like lahat concerns sa new building. Only 5% are new buildings in our Metro Manila. 95% are old buildings. Like yung konkretong ginagamit sa Pilipinas, good for 70 years lang. Oh, okay. Ngayon, may dinidesign kaming 9 buildings sa Kathmandu. We were asked to design them for 1,000 years. 1,000 years. Even if my professional liability is only 25 years. All right. Ang request ng mga funders, good for 1,000 years. So sana makakope din ho tayo eventually sa ganong klase ho ng pagbibigay ng safety in terms of yung sa budget naman po dito sa mga lumang gusali natin. Sana nga ho at balitaan niyo ho kami kung meron pang ilan dun sa 3 ho na nagawa na dun sa rekomendasyon niyo. Government buildings ho should be the exemplars, not extended. Pati yung we talk about climate change. Look at the government buildings. They are the energy wasters. Oo. Ayun po. Mapasalamat na po kami. 145 recommendations, text me your email. I'll forward them to you. Kayo na lang mag-monitor. All right. Thank you very much po sa inyong binigay sa aming oras, Architect. Yeah, thank you. Thank you. Yan po naman si Architect Felino June Palafox Jr.